Hello, kumusta tayong lahat? Ano lumalabas? Hello, kumusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa walang sawa niyang pagmamahal sa ating lahat, no? Hindi niya tayo pinababayaan, lagi niya tayong iniingatan. Minsan wala lumalabas na boses ko, no, sa bibig. Kasi sa ngayon siguro mga 60 sentences lang ang nagawa ko ngayong araw na to. Pagkakataon ko nang magsalita na naman, no? Kasi di ba wala akong makausap dito. So, ang mga sentences lang na nasasabi ko, magkano? O kaya, sentence na yun, di ba? Magkano? Sentence na yan. O isa, wait lang. O, dalawa. May panukli ka ba? Tatlo kasi mga nakakausap ko yung mga nagde-deliver. Kaya, ganun lang ang salita ko. Minsan pagkausap ko nanay ko, kumain ka na ba? Ganon. Saglit lang din yun. So sa ngayon, mga wala pang 60 sentences akong nasasabi in 24 hours. So ngayon magkakataon ko na magsalita ng madami. So last time, yung usapan natin iska. Iska ang shinare mo. Ha? Nagbasa ka ng Bible, yung Luke chapter 6. So sa Luke chapter 6, kung ano yung nasa puso natin, si Jesus Christ yun, dapat yun lagi ang lumalabas sa bibig natin. Puro pagpupuri kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Puro kabutihan, puro pagmamahal sa kapwa-tao at walang mga kasamaan ang lumalabas dapat sa bibig natin. Dahil si Jesus Christ ang nasa puso natin, tayo ay follower niya. At dapat yung mga tinuturo sa atin ni Jesus Christ, pinapamuhay natin, pinapractice natin. Para pag dumating ang storm or unos ng buhay, hindi agad-agad nawawala yung faith natin. Hindi mawawala ang faith natin. Kundi lalong titibay. Dahil kay Jesus Christ, dahil tinutulungan niya tayo para ma-practice natin yung pananampalataya natin sa Kanya. So, yun yung nasa Luke chapter 6. So, ngayon, ang babasahin mo iska is yung Titus. Titus ang babasahin mo yung iska, no? Itong Titus, sulat ito ni Paul kay Titus. Di ba may sulat din si Paul kay Timothy? Ito naman kay Titus kasi para kay Titus. So si Timothy, tagasunod din ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Under siya ni Paul, si Timothy. So ito rin si Titus, under ni Paul. So si Paul yung pinaka-apostle, tapos meron siyang mga sumusunod sa kanya na binigay sa kanya ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kasi hindi naman magiging follower ni Christ itong si Titus tsaka si Timothy kung hindi sila pinili ni Jesus Christ din na maging kasama ni Paul at tulungan si Paul sa kanyang ministry. Basahin natin maigli lang tong Titus. So yung itong Titus, para rin siyang epistle for Timothy. Kasi instructions din to for Titus. Para naman sa mga taga Crete. Yung Crete ngayon, Greece to Crete. Yeah, sa Greece ang Crete. So si Timothy dito siya sa Turkey pinadala. Ito naman si Titus sa Greece. So basahin natin verse 1. Chapter 1, sorry. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus.
So, nagsasalita dito si Paul na dahil siya nagsulat nito, so sinasabi niya na siya nagsulat. So, Paul, a servant of God, an apostle of Jesus Christ, to further the truth, to further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness. So siya, si Paul, na servant ni Almighty Father at saka apostle ni Jesus Christ, na nagpapalaganap ng pananampalataya para sa mga napili ni Almighty Father para mabigyan sila ng kaalaman o karunungan tungkol sa katotohanan na makakapagbigay na lead to godliness, or para makakapag-lead para mag-serve kay Almighty Father, or makakapag-lead para maging followers of Christ. In the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. Sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, na si Almighty Father ay hindi nagsisinungaling at nag-promise siya sa atin ng eternal life simula pa nung umpisa ng panahon, or umpisa pa nung bago pang mag-umpisa ang mundo na to. And which now, at His appointed season, He has brought to light through the preaching entrusted to me by the command of God, our Savior. At sa ngayon, inatasan ako sa panahon na ngayon na magbigay ng liwanag para maipakalat ang salita ng Diyos. So, dinidescribe dito ni Paul yung sarili niya na servant siya ni Almighty Father, na pinapalaganap niya ang katotohanan na simula pa nung mag-umpisa pa ang mundo na to, may promise na si Almighty Father na nabibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So yun ang promise ni Almighty Father simula pa ng mundo na to, before the beginning of time. So ito yung una pa lang, ito na yung plan ni Almighty Father. So, sa verse 4 na tayo, no? To Titus, my true son in our common faith. So, ina-address niya to kay Titus na totoong anak niya, na dahil pareho sila ng pananampalataya. Pareho sila ng faith. Pareho sila ng pinaniniwalaan. Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. Kapayapaan na nanggagaling kay Almighty Father at kay Jesus Christ ang mapa sa atin, ang kabutihan niya, ang kaawaan niya, ang kapayapaan na nanggagaling kay Almighty Father. Yun ang kanilang parehong pananampalataya. Kanilang parehong faith. The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint leaders in every town as I directed you. So kaya iniwan ni Paul si Titus dito sa Crete dahil para mabigyan ng ayos ang ministry na iniwan ni Paul doon. Siyempre si Paul nagmi-ministry siya, so palipat-lipat siya ng lugar, no? Na para mag-share ng Word of God, para i-share na si Jesus Christ ang Savior. Tapos, ang ginawa naman niya, si Titus, iniwan niya sa Crete para meron namang mag-oversee doon kung ano ang dapat gawin sa mga bagong Christians or follower ni Christ. Kaya iniwan niya doon si Titus. So, dito iniisa-isa ni Paul yung mga kailangan gawin ni Titus at mga instruction. So, itong instruction niya, no? So, babasahin ko, no? An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. So, itong instruction na to, nabasa na rin natin to sa epistle for Timothy.
So, may pagkakapareho sila ng Epistle ni Timothy, no? Dito sa Epistle 4, Titus. Na dapat yung elder or yung mag-oversee or mangunguna sa isang congregation ay blameless. Hindi dapat siya guilty ng kung ano-ano mang mga gawaing masasama. Hindi siya dapat kinakikitaan ng gawaing masama or bagay na mapipintasan si Almighty Father or si Jesus Christ. Dapat faithful siya sa asawa niya. So, isa lang ang asawa. A man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. So, dapat yung mga anak niya tumutulong sa kanya at, naniniwala sa kanya at sinusunod siya sa kung ano man ang, dahil siya ang head of the family, dapat yung mga anak niya maayos at believers din, followers din ni Christ, at hindi mga wild dapat yung mga anak niya. Hindi siya dapat magkaroon ng anak na lasinggero or addict or masamang anak or bastos na anak. Hindi siya dapat magkaroon ng gano'n na anak. Ang leader ng isang congregation. Kasi kung yung pamilya mo hindi mo maayos, yung congregation pa ba maayos mo? So yun ang dahilan kung bakit dapat pati yung mga anak hindi nagwawala or nagwawaldas. Maayos dapat ang mga anak ng isang leader ng congregation. Since an overseer manages God's household, he must be blameless. So, since siya ang nangunguna sa household ni Almighty Father, sa congregation, kaya dapat maayos siyang tao. Not overbearing. Hindi siya dapat mayabang at hindi siya dapat selfish, no? Not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. So, hindi dapat siya mayabang, mapagkumbaba dapat siya. Hindi siya selfish. Hindi siya mainitin ng ulo. Dapat mapagpasensya siya. Hindi siya dapat naglalasing. Uminom ng alak. Hindi siya dapat bayolente. Hindi nakikipagsuntukan, hindi nakikipag-away. At not pursuing dishonest gain. Anong ibig sabihin itong not pursuing dishonest gain? Ibig sabihin nito, hindi siya dapat kakitaan ng gustong yumaman at manloko ng tao. Kasi hindi ako nagsasalita nito, no? Inulit na naman to ni Paul. Kasi nga, ang pagiging leader ng isang congregation or denomination, may mga temptation dyan. Tungkol sa mga pera, tungkol sa kaya rin sinasabi na dapat iisa lang ang asawa kasi nga tungkol sa mga babae. Kasi karamihan dito sila tinatempt ni Satan. Ito ang kanilang kinababagsak. Yung tungkol sa pera at tungkol sa babae. At minsan naman, makikipagsuntukan, no? Kaya, sinasabihan ni Paul si Titus na dapat yung mga leaders maayos. Basahin natin to, no? Not pursuing dishonest gain. Sa ibang version, and he must not be a person who always tries to get rich by cheating people. So, hindi siya dapat nanloloko para lang yumaman. Hindi niya gagamitin ang salita ni Almighty Father at ni Jesus Christ para yumaman. Dapat honest siya. Dapat humble siya. Rather, he must be hospitable.
Yung hospitable, very welcoming dapat. Hindi namimili ng tao. Pag mayaman, lika, pasok ka dito. Pag mahirap, hindi na, dyan na lang yan, sa gilid. So, dapat hospitable, walang pinipiling tao. So, sa congregation, dapat, pag mayaman, nasa harap. Pag mahirap, nasa uli. May nakita na akong ganun, ano? May pinipiling upuan. O, ito, upuan para kay ano to, kay brother ganyan. Malaki ang binigay niyan. May nakalagay na, ano, name. Naka-reserve na to. Reserve na. Yung nagbigay ng, ano, donate. Ito ang kanyang upuan. Nag-donate yan, eh. Hindi ganon. Dinonate na nga, eh. Ito, may parking space dito para sa pangmayaman, pang magandang kotse. Hindi ganon, ano. Walang pilian. Kaya dapat hospitable. One who loves what is good. Dapat yung tama lagi. In line with Almighty Father's plan and goal. Dapat lagi ang nasa isip ng leader. Dapat tumatanggap siya ng mga tao. No? Hindi namimili. Pero minsan may nakita ako na leader na takot sa mga tao. Kailangan niya ng bodyguard. Bakit kailangan ng bodyguard ng gano'n? Natatakot siya, nasaktan siya ng mga tao. Kaya kailangan niya ng bodyguard. Hindi ba siya nagtitiwala kay Almighty Father at si Jesus Christ? Na si Jesus Christ na iingat sa atin. At si Jesus Christ na may hawak ng buhay natin. May bodyguard ka man o hindi. Kung talagang yun na itinakdang oras para sa atin, yun na yun. Kaya bakit kailangan pa ng bodyguard? Hindi ko maintindihan. Lalo pa, nagsisilbi siya kay Almighty Father at ang daladala niya ay ang pananampalataya niya kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Bakit hindi niya ibigay ang buhay niya kay Jesus Christ? Na Jesus Christ, ito ang buhay ko. Nasa sayo ang buhay ko, may kasama man akong bodyguard o wala. Kasi may nakikita ko may bodyguard pa. No, hindi ko maintindihan. Kulang ba ang bodyguard na ipapadala ni Almighty Father? Kaya kailangan pa ninyo ng bodyguard? Hindi ba makapamangyarihan si Almighty Father? Kaya kailangan nyo ng bodyguard? Kasi alam ko may bodyguard na dadala. Maraming mga religious leaders ng mega denomination ang may mga bodyguards. Kaya kayo nagbo-bodyguard kasi may takot kayo. Anong kinatatakutan ninyo? May nagawa kayong kasalanan. Hindi nyo pinagtitiwalaan si Almighty Father. Kaya kayo nagbo-bodyguard. Kaya kayo may mga security guards. Si Jesus Christ na may hawak ng buhay natin. Si Almighty Father. Kaya dapat lahat ng tao tanggapin natin. Kasi iba namimili ng papapasukin sa kanilang congregation eh. Pag hindi ganyan ang damit mo, hindi ka papapasukin. Pag madumi, sira-sira, hindi pwede. Mula sa damit yun. Kung hindi makabili ng damit yung tao, hindi na ba siya, wala na ba siyang karapatan para makinig ng salita ng Diyos? Kaya hindi dapat namimili ng tao ang isang leader ng organisasyon or denomination. So, dapat hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled. Nakakontrol niya dapat yung sarili niya. Isa to sa mga fruits of the Holy Spirit. Upright,
holy and disciplined, disiplinado. Maging wise din, dapat, no? Dapat wise siya sa pamumuhay niya, in decision making niya. At tama siya, dapat mamuhay nang naayon dapat kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ yung pamumuhay niya. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. He must hold firmly, dapat assertive siya, dapat yung faith niya kay Jesus Christ, kay Almighty Father, stable. At dapat nagtitiwala siya sa message, sa good news of the Bible na naituro sa kanya. Para nang sa ganun, maka-encourage siya ng ibang mga tao. Makapagturo siya, makapag-share siya sa ibang mga tao. At yung mga tao naman na nag-reject or nag-oppose sa message na yon, kaya niya ngayon na panindigan or kaya niyang bigyan ng magandang reason kung bakit dapat magtiwala kay Almighty Father. Dapat niyang maipakita na totoo ang kanyang mga ituturo. At dapat niyang maipakita na yung mga nagsasabi ng mali, masabi niya kung ano yung tama. Naiintindihan ba? Ang hirap explain, no? Dito sa ibang version, ano? And he must be able to show those who are against the true teaching that they are wrong. Dapat alam niya ang salita ni Almighty Father, dapat alam niya ang Bible. Yung pasikot-sikot ng Bible para masabi niya sa mga tao na mali ang turo nila. Kaya dapat nagbabasa ng Bible ang isang leader. Alam niya dapat, lagi siya nagbabasa paulit-ulit, kahit nabasa na niya, uulitin pa niya. Lagi dapat nag-aaral ang isang leader. Para alam niya lagi kung ano ang sasabihin niya sa mga tao na nagre-reject kay Jesus Christ, na umaayaw sa good news. Alam niya dapat. At dapat may paninindigan siya. Hindi siya nagpapasway sa kung ano-ano mang mga salita ng ibang mga tao na wala sa Bible. Dapat laging nasa Bible ang mga itinuturo niya. Dapat maalam siya. Dapat matured Christian na siya o matured follower of Christ na siya. Para kaya niya ipaglaban si Jesus Christ at si Almighty Father. For there are many rebellious people, full of meaningless talk and deception, especially those of the circumcision group. Idinagdag dito ni Paul. Kasi maraming mga tao ang rebellious or unruly, full of meaningless talk, walang kakwenta-kwentang usapan, puro mga panloloko lang, walang substance, mga shallow talk lang, at lalong-lalo na yung mga those of the circumcision group. Itong sinasabing circumcision group, ito yung puro tradition, human tradition. Kaya sabi ni Paul dito, dapat maalam ang leader ng isang organization, ng isang elder or namumuno ng body of Christ, dapat alam niya. Para nang sa ganon, marami kasing mga tao ang rebellious, ang unruly, mga puro lang nagsasalita ng walang kakwenta-kwenta, walang substance, lalong-lalo na yung mga naniniwala sa human tradition.
Dahil alam naman natin ang human tradition lang yon, hindi yung galing kay Almighty Father. Yung mga tradition na yon, tinanggal na yon. Di ba sa Old Testament, kagaya ng circumcision, nawala na yung circumcision. Okay? Kaya, sa mga tao rito, naging tradition na lang. So, sa present time natin, ito yung tradition, human tradition. Yung mga bawal kumain ng mga tradisyon nung una, bawal daw kumain. Sa ngayon, nung dumating na si Jesus Christ, wala na yun. Pwede nang kainin ang lahat. No? Pwede nang kainin lahat. Wag lang yung mga... Siyempre, hindi pwedeng kakain ng tao, no? Ha? Pero yung mga kahit anong hayop, pwede lang kainin. Kaso, iba nakakalason, di ba? Siyempre, kakain ba kayo nun? Yung mga pwedeng kainin, yung mga shellfish, ganon, wala nang pinagbabawal. They must be silenced because they are disrupting whole households by teaching things they ought not to teach, and that for the sake of dishonest gain. So yung mga tao na nagpapakalat ng mga kalokohan, ng mga meaningless talk, yung mga vain talkers, or yung mga unruly people, mga rebellious people, mga nagpapakalat ng maling usapin, dapat silang mapatahimik kasi ginugulo nila ang household of God. Dahil nagtuturo sila ng mali na hindi naman dapat nilang ituro yon. Dahil nagtuturo sila ng mali for their dishonest gain. Nagtuturo sila ng mali para makagain sila ng money. Yun yung dishonest gain eh. So yun yung human tradition. Yun ang sinasabi ni Paul dito. One of Crete's own prophets has said it. Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons. Merong prophet, ang Crete, no? Sabi dito ni Paul. Dinidescribe ang mga Cretans. Cretans are always liars, sinungaling, evil brutes, mga salbahe, at tamad na matatakaw. Ibig sabihin, ang gusto lang ng mga taong to is easy money. Kaya nanloloko sila ng mga tao. Lazy gluttons. Lazy gluttons. Mga easy money lang ang gusto ng mga tao na to. Yung nagpapakalat ng mga maling katuruan. Hanggang ngayon may nagpapakalat pa rin ng mga maling katuruan for easy money. Alam nyo yun, nanghihingi sa mga bus. Sa bus, sa kung saan-saan. Basta nanghihingi sila meron ba sa LRT? Nanghihingi sila. Easy money yon. Kasi nga, tamad. Sino yung tamad? Hindi yung mga tao. Kasi yung mga tao, yun ang yung nanghihingi, no? Meron silang leader. Yun yung tamad. Usually, ang alam kong suot nila, lagi silang nakaputi eh. Nakakorbata pa yata yung mga yon. Tapos, nanghingi sila sa mga bus, sa mga lugar na matatao. Tapos, nagpapakalat ng mga maling katuruan. Hindi ganun si Almighty Father. Hindi nanghingi si Almighty Father tsaka si Jesus Christ.
meaningless, nakikipagdebate pa. Hindi rin dapat makikipagdebate ang follower ni Christ. Dapat live peaceably with all men. Dahil dala-dala natin ang pangalan ni Jesus Christ sa kanyang Almighty Father. Kaya dapat lagi tayong maingat sa pagsasalita natin at sa mga galaw natin. Dahil nakatingin yung mga tao sa atin, ito bang follower ni Christ? Kaya dapat meron tayong self-control. So, tinuturuan tayo ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Lahat ng kailangan nating gawin, actions, ang isip natin, puso at sa actions, lahat tinuturuan tayo ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Para maging kagaya tayo ni Jesus Christ. Dahil siya ang ating susundan, siya ang ating teacher. Para maging kapareho tayo ni Jesus Christ. This saying is true, sabi ni Paul, na maraming mga sinungaling na ginagamit ang pangalan ni Jesus Christ sa kanyang Almighty Father para magturo ng kalokohan at kasinungalingan ng mali. Therefore, rebuke them sharply. Rebuke them sharply. Nakalagay sharply. So you must be strict with them. Pag i-rebuke, stricto talaga. Sasabihin talaga ng derechahan. Ma-offend na ang ma-offend. Ang tao ngayon madali ma-offend. Kahit ma-offend, wala tayong, hindi dapat tayo matakot kung ma-offend man natin ang tao. Dahil mananagot tayo kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Kaya dapat natin sasabihin ng katotohanan, derechahan. Mas nakakatakot si Almighty Father at si Jesus Christ pag magalit kaysa sa tao. Kaya hindi tayo dapat matatakot sa mga tao. Kung ma-offend man sila, wala tayong magagawa dahil yan yung nakalagay dito sa Bible. Susundin natin dapat ang tatay natin. Matagal na aantay ang tatay natin. Naipaglaban natin siya, pati si Jesus Christ. Kaya hindi tayo dapat matakot kung may ma-offend man tayong tao. Sabihin natin ang katotohanan. Kaya yung mga mali ang mga taong ginagawa, i-rebuke natin. Pagsasabihan, sharply or strictly. Kasi para matauhan. So that they will be sound in faith. Para malaman nila ang katotohanan. Para maitama sila sa landas ni Jesus Christ. And will pay no attention to Jewish myths or to merely human commands or those who reject the truth. Hindi natin bibigyan ng atensyon ang mga myths or fables or mga katang-isip or usap-usapan or yung merely human commands. Ano ba yung merely human commands? Human tradition. Marami tayong human tradition. Wala sa Bible yon.
Kaya hindi natin dapat sundin yun. Kasi human commandments lang yun. Usapan lang yun ng mga tao. Mga tao lang ang nag-uusap-usap nun. Hindi si Almighty Father, hindi si Jesus Christ. Of those who reject the truth. Kasi ayaw nilang tanggapin yung katotohanan. Gusto lang nila na matanggap yung mga usapan nila na sila mismo. Ito ang pag-usapan natin, ito na ang batas natin tungkol sa kay Jesus Christ at kay Almighty Father. May ganun yun eh. May mga ganung mga tao, may mga ganung council. Sila ang nag-uusap. Na wala naman sa Bible, yun ang pinag-uusapan nila, yun ngayon ang ipapatupad nila sa mga tao para ngayon susundin naman ng mga tao yun. At yun ngayon ang nagiging human tradition. Hindi tayo dapat susunod doon dahil mga tao lang ang gumagawa nun. So, anong susundin natin? Kung ano ang nasa Bible, yun ang susundin natin. Dahil ito, hindi human tradition na nakalagay dito sa Bible, testimony to ng mga tao, inspired to by the Holy Spirit. At ito, ang history book na pinakamatagal na up to now, effective pa rin. Up to now, nangyayari pa rin, unfolding before our very eyes. Dahil itong Bible na to, itong totoo. Hindi ko ano-ano ng mga babasahin na babasa nyo, o nakukuha nyo, o nabibili nyo sa kung saan. Bible ang babasahin natin. Ang nagsulat ng Bible sa mga prophets, apostles, disciples, ni Almighty Father at ni Jesus Christ. At saka yung Genesis, si Almighty Father yon nagsabi kay Moses. Word ni Almighty Father yung Book of Genesis. Lahat ito, kaya nga inspired by the Holy Spirit. Lahat ng nasa Bible, inspired by the Holy Spirit. Inspired by our Almighty Father and Jesus Christ. Kaya hindi natin susundin ang human tradition. To the pure, all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. Yung sa naniniwala sa katotohanan, lahat ng alam nila, ang lahat ng kanila, nasa kanila ay katotohanan. Pero yung mga corrupted na, yung mga ayaw maniwala sa katotohanan, hindi sila pure. Corrupted na sila. Kadumihan ang meron sila. In fact, both their minds and consciences are corrupted. Yung konsyensya nila, pati ang puso, isip nila, buong pagkatao nila corrupted na, puro kadumihan na. Pero yung mga taong pure na naniniwala kay Almighty Father at kay Jesus Christ, lahat ng bagay sa kanila, pure din. Kaya, tayo, naniniwala tayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, at sa mga salita niya, so tayo ay pure din. Pero kung hindi tayo maniniwala sa salita ni Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, hindi tayo pure, corrupted na tayo, yung konsyensya natin, pati yung isipan natin. Kaya hindi madali maging
follower ni Christ. Hindi madali makapasok sa kaharian ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kasi dapat may mga susundin tayo ng mga guidelines. Yung nagsasabi na madali makarating sa Kingdom of God, mayabang na tao yon. Yun pa lang na pagkakasabi niya na yon, kayabangan na yon, kasalanan na yon. Dali pinagmamalaki niya na madaling makapasok sa kaharian ng Diyos. Samantalang si Jesus Christ na mismo nagsabing hindi madaling makapunta sa kaharian ni Almighty Father. Dahil walang kadumihan na makakapunta sa kaharian ni Almighty Father. Kaya dapat, tingnan natin ang sarili natin. Lagi natin i-check ang sarili natin, yung konsyensya natin, yung puso natin, iisipan natin kung laging na kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Yun dapat ang goal natin. They claim to know God, but their actions, they deny Him. May mga tao na nagsasabi na kilala nila si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, pero yung gawa naman nila, nakasalungat sa gawa ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kaya dapat kung i-claim natin na follower tayo ni Christ, follower tayo ni Jesus Christ, makikita sa gawa natin, pati sa salita natin, sa puso't isip natin. Paano ba ang ugali ni Jesus Christ? Si Jesus Christ, humble siya. Mapagkumbaba, mapagmahal sa tao. Gusto niya lagi ng peace at matiisin. Nagtitiwala kay Almighty Father. Ganon si Jesus Christ. Kaya dapat tayo ganon din. Yung actions natin, ganon din. Hindi tayo dapat naninira ng tao. Hindi tayo na dapat nagchichismis ng tao. Kasi si Jesus Christ, hindi siya ganon. Hindi tayo dapat nanja-judge ng tao. Kasi si Jesus Christ, hindi siya nanja-judge ng tao. Kaya dapat yung actions natin, kung sinasabi natin follower tayo ni Christ, kilala natin si Christ siya kasi Almighty Father, dapat nakikita sa atin yung pagiging isang maka-Diyos. Tuloy natin they are detestable, disobedient, and unfit for doing any good. Yung sa mga tao nagpapakalat ng mali or kasinungalingan or wala sa Bible or tungkol lang sa human tradition, ang sabi dito sa Bible, they are detestable, disobedient, unfit for doing anything good. Ayaw nilang sumunod. Hindi sila mapagkakatiwalaan, gumawa ng mabuti. Mga terribleng tao sila, detestable, hindi katanggap-tanggap, abomination, yung ginagawa nila. Yun yung mga tao na ayaw gumawa ng tama. Yun yung mga tao na ang sinusunod lang ay ang human tradition. Ang human tradition, yun? Para ma-please yung ibang tao. Gustong i-please ang ibang tao, pero si Almighty Father, hindi nila gustong i-please. Lagi lang nakatingin ang mga taong yun para ma-validate sila ng human tradition. O ginagawa kang human tradition na to, tama ako, di ba? Gumagawa ako ng human tradition, no? Simula pa kasi sa ninuno ko, ito na ang ginagawa namin. Validation yun. Hindi natin kailangan ng validation ng tao kasi wala naman yun kay Almighty Father yung ginagawa ng ninuno eh. Ang importante, yung gustong gawin, paggawa sa atin ni Almighty Father, yun ang importante. Ano ba ang gusto sa atin ipagawa ni Almighty Father? Yung nandito lahat sa Bible. Mari natin ang kapwa-tao natin.
Ang gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin at mahalin natin si Almighty Father na higit sa lahat. With our soul, with our all, love the Lord your God with all your soul, with all your mind, and with all your might, and with all your strength. Lahat. Ngayon, kung nagtitiwala ka sa human tradition, hindi mo mahal si Almighty Father. Hindi ka nagtitiwala sa Kanya. At kung nagpapakalat ka ng kasinungalingan, hindi mo rin mahal yung kapwa-tao mo. Kung gusto mo lagi ituloy ang human tradition mo, na hindi naman si Almighty Father ang gumawa, kundi mga tao lang na nag-usap-usap para sa validation ng kapareho nilang tao rin na hindi mananampalataya or hindi nagtitiwala kay Almighty Father. So dapat nakalagay dito, rebuke them sharply. Yung mga tao na hindi gumagawa ng tama. Marunong tayo dapat mag-rebuke ng mga tao. Pero, pagre-rebuke yun na may pagmamahal. Pero, sharply, yung katotohanan, kahit masakit, kahit masaktan, mas importante na hindi masaktan natin si Almighty Father dahil tatay natin siya. Yung mga tao, gaya natin dati, nung hindi tayo follower ni Christ, nung hindi pa natin nakikilala si Christ, may mga nagre-rebuke sa atin ng mga Christian, no? Na masakit. Pero tatanggapin natin yun dahil isa tayo sa mga napili ni Almighty Father. At since napili na tayo ni Almighty Father na kanyang mga precious possessions, susundin natin si Almighty Father. Dahil una niya tayong minahal, tinanggap niya tayo, at matagal na niya tayong hinihintay. At dapat itong nasa Bible ang susundin natin, hindi yung human tradition. Dahil ayaw ni Almighty Father. Kung ayaw ni Almighty Father, dapat ayawan din natin. Kasi pag gugustuhin natin yung ayaw ni Almighty Father, ibig sabihin hindi tayo kay Almighty Father. Hindi tayo kaisa ni Jesus Christ at ni Almighty Father sa hangarin. So ito, hindi na to para sa mga elders kasi darating ang time na pag naging matured na tayo, itong letter na to, no? Darating ang time na pag naging matured na tayo, hindi natin alam, in the future, may chance na mapili rin kayo na maging isang preacher or teacher or deacon or elder. Kaya ngayon pa lang, alamin na natin to, i-practice na natin. Ngayon pa lang. Yung mga bagay na tama, para masanay na tayo, hindi man tayo masanay sa mga bagay na mali, sa mga bagay na kasinungalingan, hindi tayo masanay doon. Dahil yung heavenly kingdom, malinis doon, walang nakakapasok na kadumihan doon. Kaya dapat mag-practice na tayo, ngayon pa lang. Para pagdating natin sa bahay natin, alam na natin. Sa tunay na bahay natin. Laging sinasabi ko, no? Tunay na bahay kasi natin yun eh. Yung makasama si Almighty Father at si Jesus Christ. Kaya nga nakalagay dito, 'di ba? Una pa lang, simula pa lang ng panahon. Before the beginning of time. Dito sa verse 2. Before time began. Or before the world began. Yun na agad. Eternal life with the Almighty Father. Kasi yun yung kanyang grand master plan. So dapat ngayon pa lang, alam na natin, i-practice na natin.
Mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Hindi niya tayo iiwan. Minsan may isip natin na baka iniwan na ako ni Almighty Father, bakit mag-isa lang ako, malungkot ako. Hindi tayo iniiwan ni Almighty Father. Lagi siya nakabantay sa atin. Lagi niya tayo nakikita. Di ba isa sa mga characteristics ng Almighty Father is yung mata niya ni Almighty Father. Kahit malayo tayo, nakikita niya tayo, alam niya ang ginagawa natin. Nakikita niya kung masama ang ginagawa natin. Nakikita niya kung masama ang ginagawa natin. O nakikita niya kung mabuti ang ginagawa natin, nakatanggap-tanggap kay Almighty Father at kay Jesus Christ. At alam ni Almighty Father ang iniisip natin. Alam niya rin ang future. Kaya wala tayong may tatago. Tayo, hindi natin alam ang future, di ba? So, ano ngayon ang gagawin natin? Magtiwala kay Almighty Father kasi siya ang nakakaalam ng future. Yung totoong future, hindi kasinungalingan na future. Si Jesus Christ, malapit na siyang dumating. Hindi man alam ni Jesus Christ, si Almighty Father ang nakakaalam ng tamang oras kung kailan darating sa kanyang second coming, si Jesus Christ. Kaya dapat lagi tayong maging handa. Lagi tayo dapat maging pure sa paningin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Lagi tayong mag-pray, lagi tayong magbasa ng Bible. Lagi nating i-feed ang ating soul with God's words. Itong Bible. At kung hindi natin maintindihan, hingi tayo ng guidance from the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.